Maligayang pagdating sa Qatarablu Mosque. Kung ikaw man ay isang bisita o isang taong mausisa tungkol sa Islam, ikinagagalak naming makasama ka rito. Simulan natin ang aming paglilibot sa pamamagitan ng paggalugad sa arkitektura ng mosque. Tulad ng nakikita mo, ang arkitektura ng mosque ay sumasalamin sa isang timpla ng tradisyonal na disenyo ng Islam at mga lokal na impluensya. Si Zeynab Fadhiloglu, isang babaeng arkitekto ng Turkiya, ay pinagsama ang mga disenyo ng Ottoman, Arabic at Persian sa natatanging mosque na ito. Pansinin ang mga chandelier, kaligrapya, gawaing kahoy, stained glass, at mga disenyo sa bubong at domes na lahat ay gawa sa kamay at ginawa sa Dolmabahce Palace sa Istanbul. Ang mosque na ito, na dinisenyo noong 2000 at siyam, ay itinayo noong 2010. Alamin natin ang tungkol sa kultura ng mosque. Makikita mo na walang larawan o rebulto ng Allah na makapangyarihan sa lahat dahil walang nakakita sa kanya. Siya ay lampas sa ating imahinasyon. Walang katulad sa kanya na makapangyarihan sa lahat. Ang prayer hall ay ang sentro ng espasyo kung saan nagtitipon ang mga Muslim para sa kanilang 5 pang-araw-araw na pagdarasal. Ang pagdarasal ay isinasagawa sa isang kongregasyon sa likod ng isang imam na hindi itinuturing na isang banal na tao. Ang sinumang nakakaalam ng isang bahagi ng Quran at alam kung paano mamuno sa pagdarasal ay maaaring gampanan ang gawaing ito kung sakaling ang hinirang na imam ay hindi naroroon. Ang pagbuo ng kongregasyon ay ang mga tagasunod ay tatayo sa likod ni imam sa tuwid na mga linya ng magkabalikat na hindi nag-iwan ng puwang sa pagitan nila. Nangangahulugan ito na lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinuturuan din tayo nito na tratuhin ang bawat tao ng pantay-pantay. Ang relasyon sa pagitan ng Allah na makapangyarihan sa lahat at ng isang Muslim ay napakahalaga at ginagawang mas natatangi sa pamamagitan ng pagdarasal ng direkta sa Kanya nang walang anumang tagapamagitan. Ang panalangin ay nagdudulot ng panloob na kapayapaan na humahantong sa katahimikan at kaligayahan. Ang mga Muslim ay nagsasagawa ng 5 araw-araw na pagdarasal. Ang bawat panalangin ay may iba't ibang bilang ng mga unit. May 3 posisyon na inuulit ng maraming beses hanggat maraming unit ang naroon sa isang panalangin. Ang Biyernes ay may espesyal na kahalagahan sa kultura ng Islam. Sa ikalawang pagdarasal sa araw na ito, ang regular na 4 na unit ay pinaikli sa 2 at ang isang sermon ay inihahatid ng imam. Sa sermon na ito, ang imam ay nagpapaalala sa mga Muslim ng layunin ng buhay, binibigyang diin ang paghahanda para sa araw ng paghuhukom, at nag-aalok ng patnubay sa pang-araw-araw na mga isyu pati na rin ang mga kasalukuyang gawain. Ang sermon ay nagsisilbing isang espiritual at pang-edukasyon na diskurso, na nagtataguyod ng isang mas malalim na pag-unawa sa mga prinsipyo ng Islam at hinihikayat ang pagmumuni-muni at pagpapabuti sa parehong personal at panlipunang aspeto ng buhay. Habang nagdarasal ang mga Muslim ay nakaharap sa Kaaba, isang kuboid na gusali sa Mecca. Mahalagang tandaan na hindi namin sinasamba ang gusali. Ito ay nagsisilbing direksyon, sumasagisag sa pagkakaisa, at kaisahan ng Allah na makapangyarihan sa lahat. Bago ang bawat pagdarasal, ang isang tao ay nagbibigay ng panawagan sa pagdarasal. Hindi lamang ito isang panawagan sa panalangin, kundi isa rin itong paalala at pagpapahayag ng ating pananampalataya. Hindi ito naitala ngunit ibinigay ng Lev. Ang kadalisayan ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Islamiko. Kailangan nating mag-ablusyon bago tayo manalangin. Sa pagdarasal ng Biyernes, inirekomenda na maligo ng detalyado. Ang Quran ay ang huling mensahe mula sa Allah na makapangyarihan sa lahat, na ipinahayag 1,446 taon na ang nakalilipas, sa huling sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang Quran ay nagbanggit ng 25 makapangyarihang sugo mula sa marami na ipinadala ng Allah upang patnubayan ang mga tao, tulad nina Adan, No, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Jose, Moises, Aaron, David, Solomon, Jesus. Si Jesus ang pangalawang huling propeta at si Muhammad ang huli. Ang Quran ay ipinahayag sa wikang Arabe at ang bawat titik ay napanatili mula noon. Walang bago o iba't ibang bersyon ng Quran. Tinatayang nasa 2 bilyong Muslim.
70% sa kanila ay hindi Arabo, gayunman, lahat sila ay nagbabasa ng Quran sa wikang Arabe. Mahigit sa 100 milyong mga Muslim, kababaihan, kalalakihan, bata, matanda, bata ang naisaulo ang buong aklat ng 600 pahina sa pamamagitan ng puso. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ito. Ang Quran ay naglalaman din ng orihinal na mensahe ng lahat ng mga naunang aklat, kaya ang pagsunod sa Quran ay nangangahulugang pagsunod sa Torah, Biblia at lahat ng iba pang mga banal na kasulatan ng Allah na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ba kung ano ang unang salita na ipinahayag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Basahin. Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa tao mula sa isang namuong dugo. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan. Ang Allah na makapangyarihan sa lahat ay may biyaya na nagpadala ng mga propeta at mga sugo sa buong kasaysayan upang maliwanagan ang sangkatauhan tungkol sa kanyang tunay na kalikasan at pangalagaan ang mga pangunahing karapatan ng bawat individual. Kabilang sa mga karapatang ito ang proteksyon ng relihiyon, talino, angkan, kayamanan at buhay mismo. Sa pamamagitan ng kanilang mga turo at patnubay, ang mga mensahero na ito ay nagbigay sa atin ng karunungan at kaalaman na kinakailangan upang itaguyod ang mahahalagang karapatang ito, na nagtataguyod ng isang lipunan kung saan ang bawat tao ay maaaring umunlad at umunlad sa pagkakasundo ng isa't isa at sa banal na kalooban. Ang mga Muslim ay naniniwala at nagmamahal sa lahat ng 125,000 mga propeta at sugo. Ang pagsunod sa mga aral ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nangangahulugan ng pag-aaral ng higit pa tungkol sa lahat ng mga sugo ng Allah na makapangyarihan sa lahat at pagmamahal sa kanilang lahat tulad ng pagmamahal natin kay Muhammad. Naniniwala kami na ang mensahe ng Islam, na nagsimula sa pamamagitan ni Adan, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nakumpleto sa pamamagitan ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ng Allah na makapangyarihan sa lahat. Kaya kaming mga Muslim ay may kumpiyansa na nag-aangkin na kami ay mga tagasunod ng lahat ng mga propeta at sugo ng Allah na makapangyarihan sa lahat. Bukod sa mga relihiyosong kasanayan, ang mga moske ay may mahalagang papel sa buhay kultural ng komunidad. Ang komunidad ay nagtitipon para sa iba't ibang mga aktibidad, kabilang ang mga programang pang-edukasyon, mga kaganapan sa lipunan, at mga inisyatibo sa kawanggawa. Ang mga moske ay kadalasang nagsisilbing mga sentro ng pamayanan na nagtataguyod ng pagkakaisa at pakikipagtulungan. Salamat sa pagsama sa amin sa paglilibot na ito sa Katarablu Mosque. Inaasahan namin na ang karanasang ito ay nagbigay sa iyo ng kagiliw-giliw na pananaw sa mayamang pamana ng kultura at relihiyon ng Islam. Nais namin sa iyo ang isang maligayang pamamalagi sa Qatar at kapayapaan sa iyong paglalakbay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nangangailangan ng karagdagang impormasyon, mangyaring tanungin ang aming mga voluntaryo o bisitahin Iliway, Dialogue, org. Huwag kalimutang mangolekta ng ilang libreng libro at material sa pagbabasa bilang regalo mula sa Katarablu Mosque na makukuha sa front desk o sa book counter sa seksyon ng babae. Upang makinig sa panawagan sa panalangin o upang makinig sa unang kabanata ng Quran o upang malaman ang 3 posisyon sa pagdarasal o upang malaman ang 5 pundasyon ng Islam o upang malaman ang mga hakbang para sa ablusyon, mangyaring i-click ang susunod na pindutan o pindutin ang home upang bumalik sa pangunahing pahina.